Ngayong panahon na ng kampanya, mahigpit na pinatutupad ng COMELEC ang mga patakaran sa paggamit ng mga campaign material. Ang mga lalabag daw rito posibleng makulong o ma-disqualify sa pagtakbo. May news to go, si Trisha Zafra. Mga kawad ng kuryente na nagmistulang sampayan ng mga tarpaulin, mga posteng tadtad ng muka, mga pedicab na may nakadikit na mga poster. Di pa man opisyal na panahon ng kampanya, naglipana na sa maraming lugar ang mga campaign poster ng ilang kandidato. Pero sa pagsisimula ng official campaign period para sa mga tumatakbong senador at party list representative, hindi na pwede ang mga ito, sabi ng COMELEC. You've taken, in fact, advantage of the no premature campaigning. Ngayon may campaign na sumunod naman kayo ngayon sa batas. Sa mga common poster area na lang pwedeng maglagay ng campaign paraphernalia. Bawal magdikit sa mga police car, ambulansya at iba pang sasakyan ng gobyerno na may pulang plaka. Bawal din sa mga pampublikong sasakyan gaya ng jeep, bus, taxi, maging sa mga tricycle at pedicab, pati na sa mga transport terminal. Gayon din sa mga pedestrian overpass, underpass, flyover, tulay, kalsada at center island. Hindi rin pwede sa mga pampublikong istruktura gaya ng mga eskwelahan, simbahan, barangay hall at health center. Gayon din sa waiting shed, bangketa, traffic at mga pampublikong signage at lalong bawal sa mga puno. Kailangan ding sundin ang itinakdang sukat ng mga campaign material. Ang lalabag ay maaaring makulong ng 1 hanggang 6 na taon, madisqualify sa pagtakbo at magbayad ng multang di bababa sa 10,000 piso. Sa mga netizen naman na magsusumbong ng nakita nilang election offense, pwede lang pumunta sa website na mycomelec.tv. Nakalista rito ang iba't ibang mga campaign violation na pwede niyong ilagay sa inilaang form sa website. Pwede ring mag-upload ng litrato na patunay ng paglabag. At higit sa lahat, pwede ninyong mamonitor ang inyong isinumiteng reklamo. Trisha Zafra, GMA News.